Ari naman kita yan itong bungtuhan na historic town ang Balanghiga. Kundi siya pa itong permiging i-restoryahan pagkaabot itong Balanghiga Bills ang Balanghiga Encounter Day. Ini permini kada September 28 hali dito bukas na siya Samar ini nga selebrasyon han Balanghiga Bills. Ito na Balanghiga Encounter Day. Makakampang na kanya na. Itong Chief of Police, itong Balanghiga Municipal Police Station. Police Captain Alisondel Betria, inin para itong kadugangan informasyon itong pasi-ordin na lugar. O sugat man, labi na yan ang summer vacation. Itong mga lugar na pwede natin kadtoong secured itong atong seguridad. Ani gyapon na itong kadugang itong gyapon ng pag-iistoryahan ang sitwasyon politika itong nabungtuhan Balanghiga. Kung ano man gud ini nga historic town of Balanghiga, itong probinsya han Sinirangan, Samar. Ino kuya pong Moscosa naghahatagay ng open adlaw. Ayaw niya kalimti. Itong pag-subscribe, pag-follow itong atong official Facebook ng YouTube channel Kasugbong Han Istihano. O sugad man itong aton online radio. I-google search na ito na website na https://969fmcanavid.com para itong 24 oras na musikahan, balita, entertainment o serbisyo publiko tikang itong bungtong kan-avid ng probinsya han Sinirangan, Samar. Ini yung kalibong Moscosa parahan community in action. Ang araw po sa inyo, magkakagarod tayo kasi baka papasarap ka sa Tagalog. Sir, magandang mga araw po sa inyo. Kumusta po yung Peace and Order Citation po sa bayan ng Balanghiga po? Sir, good afternoon po at sa ating mga tagapanood na nanonood sa atin ngayon. Ako po pala si Police Captain Alisondel Betria, Acting Chief of Police ng Balanghiga Municipal Police Station. Thank you so much sir sa pagbisita nyo dito sa aming magandang bayan, ang bayan ng Balanghiga, Eastern Samar. With regards naman sa ating peace and order dito sa ating bayan, ay generally peaceful tayo ngayon dahil ating pinagsusumikapan ng Balanghiga ay maging isang tourist spot dahil isa ito sa mga dinadayong lugar dito sa Eastern Samar dahil sa historical bells na kung tawagin na yung Balanghiga bells na nawala sa loob ng nawala sa bayan na ito sa loob ng 117 years at naibalik lang way back December 2018. Sir, maliban po dun sa punta tayo dun sa mga tourist destinations. Maliban po dun sa historic bill po na ito, ano po yung pwede puntahan ng mga tao dito po sa bayan ng Balanghiga at maisiguro po natin yung seguridad po nila? Tama-tama po sir Bong na natanong nyo yan dahil maliban sa Balanghiga bells na meron tayo dito sa Balanghiga, meron din tayong dalawang falls na pwede nilang dayuhin, lalo-lalo ngayon at summer. Mainit ang panahon. Ito ay ang isa, ang una, ang Bayakha Falls na makikita natin dito sa Cagulamo, barangay ng Cagulamo. At yung isa naman ay ang Bangon Falls na nandyan sa barangay Ginmayuhan, Balanghiga, Eastern Samar. So may mga beach resort po tayo dito? Meron po tayo dito mga resort na nandito lang sa barangay San Miguel na pwede rin puntahan ng ating mga magkakapamilya, mga magkakabarkada. At tamang-tama at summer ngayon, marami din ang dumadayo dito para maligo at magtampisaw sa mga beach resort natin. Sir, kumusta po? Mayroon po ba tayong regular na umiikot ng mga PNP personnel po doon sa mga lugar na ito na pinapasyaran ng mga tao? Yes po sir, yan po yung isa sa goal natin bilang hepe dito sa Balanghiga Municipal Police Station
na ma-maintain natin at masiguro natin yung peace and order dito sa bayan natin. Dahil ang bayan na ito ay maliit lang kumpara sa ibang bayan, kaya gusto natin na yung mga tao na pupunta dito para bumisita ay maramdaman nila na safe sila habang nandito sila sa Balanghiga. Okay. Meron tayong mga deployment sa iba't ibang area dito, katulad ng lalo na dyan sa may Balanghiga Bells. Meron tayo dyan isang post ng ating duty. Everyday yan, meron yan. At regular tayo merong patrolya sa lahat ng barangay dito na nasasakupan natin. Okay sir, sa pagpapatuloy po ng programa natin ng Community in Action, na pakinggan po natin si Sir Vidria tungkol po sa peace and order situation po, ang kabuuan sa bayan ng Balanghiga at yung mga pwede dayuhin ng mga turista, malokal ka man o international na pupunta dito sa bayan ng Balanghiga at sinisigurado po na ligtas po kayo dito sa bayan po ng Balanghiga. At yan po ang pinasisiguro po ni Acting Chief of Police, Police Captain Alison Del Abedria. Sir, punta naman po tayo dun sa political situation po. Lalo-lalo na ngayon na malapit na yung halalan na ngayong Mayo 12. Kumusta po yung pangkabuang political situation po sa bayan ng Balanghiga? Sa ngayon po sir, dito sa bayan ng Balanghiga, meron tayong dalawang kandidato para mayor, dalawa rin para vice mayor, at isa para sa vice governor. Meron din po tayong 21 para sa ating municipal councilors. Sa ngayon sir, with regard sa ating political situation, katulad ng sinabi ko kanina, tayo ay generally peaceful. Wala tayong namomonitor na kung ano man ang mga galaw o mga indicators na magiging magulo ang ating araw ng halalan sa May 3, 2025. Sir, yung pinakamalayang barangay, parang narating ko na yata yung Gimayohan, no? Ano po yung ibang barangay po doon, sir? Nasa ilalim po ba ito ng pangangalaga ng Army or under pa rin po ng kapulisan po natin? Sa ngayon po, sir, ang Gimayuhan ay naabot na natin ng ating police presence. So, inaabot na yan ng ating patrol car kasi isa po yan sa mga barangay na naabot na ng kalsada. So far, ito ay under ng security concerns is ating PNP. So wala pong identified po dito na lugar na may posibilidad makialam yung mga taga-taas, meron pa ba o wala na po? Sa ngayon po sir, wala po tayong namomonitor na pwedeng maging under or maapektuhan ng ating mga kasama sa taas o pwedeng magkaroon sila ng mga tactical na ofensiba. Okay. So, klarakan mo sir na medyo kalpante na po tayo ngayon kasi tahimik na yung bayan ng Balanghiga. Sir, ano po ba yung mga preparasyon natin para sa darating na election? Sa ngayon po sir, meron na lang tayong kulang-kulang isang buwan. Okay. Bago ang national and local election natin. So, ngayon pinagsisimulikapan natin na masiguro talaga yung fair, honest, and peaceful na election natin. Meron tayong ginagawang regular checkpoint na kinakandak natin sa iba't ibang lugar dito sa Balanghiga. Pero dito tayo sa National Highway lang. So, maliban sa checkpoint sa umaga, meron din tayong checkpoint sa gabi, which is regular naman ang ginagawa natin. And as usual na ginagawa ng regular conduct ng mobile patrol and visitation sa ating mga kababayan dito sa Balanghiga para masiguro yung tahimik na election. Okay, punta po tayo doon sir sa mga kandidato. Yung iba na medyo nagkakandak na sila ng campaign doon sa mga iba't ibang barangay at dito sa bayan. Nagpupubay po ba tayo ng security para mapanatili po yung katahimikan at kaayusan during campaign rally ng mga politiko? Yes po sir, masasabi po natin na
almost lahat ng ating mga activities ng campaign rallies ng ating mga candidates, kahit na anong partido pa yan, nilalagyan natin ng area security para masiguro yung peaceful and safe na pagkandak nila ng pangangampanya sa ating mga kababayan dito sa Balanghiga. Yung tungkol po sir, doon sa mga kandidato po natin, meron po bang mga kakaibang mukha na sumasama as na nagsisilbing mga security ng mga kandidato? So far sir, wala naman tayo monitor ng mga parang ganyan mga situation dito sa ating mga candidates. At ang ating mga kandidato naman very cooperative naman sa ating pakiusap sa kanila na tulungan tayo na maging peaceful ang ating election. Ano-ano po yung ginagawa po ng mga kandidato? Tungkol po doon sa magkakada sila ng meeting. Pumupunta ko ba dito sa bayan, sa police station para magsabi na may schedule ka rin meeting ngayong araw na ito or anong lugar? Ito schedule po natin ng mga campaign rallies ng ating mga candidates is nakipag-coordinate tayo sa COMELEC para makahingi tayo ng schedule nila ng kanilang mga campaign rallies sa bawat area, sa bawat barangay. So, fortunately, naka-secure naman tayo ng schedule nila. So, kahit na hindi na sila makapag-coordinate dahil minsan busy din sila sa kanilang pangampanya, siguradong susubukan natin at lalagyan natin ng security ang kanilang area na pagkakampanya. Sakali sir, dahil hindi naman natin in-expect na magkakaganon. Sakali sir, may mga maobserbahan po yung mga residente po natin na kasama doon sa isang kandidato na may dalang pinagbabawal na mga gamit, tulad ng baril o anuman, mga replika, kasi replika isa kasama na rin doon sa or uniform na pwede takutin yung mga botante o residente sa isang lugar. Ano po gagawin po ng mga residente po? Pag may mga ganito po tayo ng mga sitwasyon sir sa ating mga kababayan na nanonood, huwag po kayong mag-atubili na tumawag or lumapit sa amin para tayo ay maka-action at matulungan namin kayo kung ano man yung mga problema or issues na ilalapit mo sa amin. Pwede nyo kami tawagan sa aming hotline number, which is yung 0998-598-6604. Pwede po kayo tumawag dyan anytime, 24/7. So, Facebook, mayroon pong Facebook sir? Yes po, meron din po tayong Facebook page ng pangalan ay Balanghiga Police. Paano po siya masisiguro ng isang informante na hindi po lalabas ang pagkakilala niya na siya po yung kasi delikado po ito para hindi siya mabalikan? Ano po gagawin po siya ng mga residente? So lahat po ng mga information and mga nakukuha nating mga informasyon galing sa ating mga kababayan is sigurado na hindi sila may bubunyag yung kanilang pagkakakilanlan dahil ito ay considered as confidential. Tanging mga pulis lang makakaalam dahil ito ay para sa kanilang seguridad at sa kanilang safety na din. Papalipit na po sir ang eleksyon. Yes po. Baka sakali mayroon na magkabigayan yung vote buying. Ano ba yung mga preparasyon po ng kapulisan po natin? Tungkol po ito sa vote buying, vote selling, or any form na mag-influensya ng isang botante para bumoto sa isang kandidato? Sa ganito pong sitwasyon sir, pwede nating gamitin ulit yung hotline natin para makakuha kami ng informasyon at ma-verify natin kung totoo, kung meron man. Kung meron man ay sigurado na hindi natin ito-tolerate yung mga ganyang mga action dito sa area natin. Through the help syempre ng ating COMELEC. So, nakakasigurado po yung isang informante na residente na magpaparating ng informasyon sa inyo na itong information niya is mabiverify agad kasi sa vote buying, parang kaliwaan lang yan na pagkabigay, expected na buboto talaga doon sa kandidato na gusto ng pagbotohan. Opo, maano po natin agad yan na ma-monitor natin dahil sisiguraduhin natin na yung
deployment ng tropa natin is sakop lahat ng barangay. So, ano pa sir ang mga preparasyon ng ating kapulisan tulad ng pagdideal ng mga pulis natin doon sa mga barangay? May mga augmentation po ba tayo dito o purely balanghig pulis lang po yung ininita doon sa mga barangay? Sa ngayon sir, in connection with the preparation ng ating national and local election, naghahanda na po tayo mula sa regional. Ang totoo yan, mula national na nga talaga simula't simula, national, regional, provincial at hanggang dito sa ating municipal police station, nagkakaroon na tayo ng mga coordinating meetings sa mga pwede nating maging deployment sa araw ng halalan. So, meron tayong propose na deployment plan na pwede tayong madagdagan ng additional personnel dito, hindi lang yung ating mga barangay police personnel yung ilalatag natin sa election day. Dahil gusto natin na masiguro talaga na tahimik at patas at maayos yung ating election. So may additional po tayo ng mga tropa? Opo. Expected po natin na magkakaroon tayo ng mga additional personnel galing sa ibang unit. Okay. So, mga kasumbong, pagpala natin na himang raw ito natin Acting Chief of Police ng Balanghiga Municipal Police Station, Police Captain Alison Del Vitria. Ito natin programa nga Community in Action. Itong kasumbongan istihanon, tagan natin mensahe ito natin na aktibong Chief of Police itong Balanghiga Municipal Police Station. Sir, may mga mensahe po ba kayo para sa mga taga-Balanghiga kung nanonood at iba pang mga lugar na nanonood rin ng programang Community in Action? Sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, lalo-lalo na dito sa kababayan natin dito sa Balanghiga, Eastern Samar, kami po na inyong Balanghiga Police ay humihingi ng tulong sa inyo na sana suportahan nyo kami at tulungan na maging maayos at maging tahimik ang ating lugar. Hindi po namin ito magagawa kung kami lang. Malaki po ang tulong ng ating komunidad sa pagsiguro ng peace and order dito sa ating lugar. Kung ano man ang mga impormasyon na makukuha nyo o malalaman nyo, huwag po kayong matakot at huwag kayong mag-atubili na ilapit sa opisina namin. Ito po ang aming hotline number ulit. Baka kailangan ninyo, please pakisave po. 0998-598-6604. Again po, 0998-598-6604. Thank you very much po sa inyong lahat at mabuhay tayo lahat. Mga kasumbong, ang aton pakikimangraw kan Police Captain Alison Del Vitria itong Balanghiga Municipal Police Station. Ini pagparamit atong programa ng Community in Action han kasumpungan istihano ay ngalinti ang pagsunod, pag-subscribe ng pag-follow ito na atong official Facebook ng YouTube channel. Kasumpungan istihano ng suganman ito na atong online radio na kundiin mababatian niyo itong 24 oras na musikahan, balitaan, ngan entertainment o serbisyo publiko. I-text lang, Google search lang itong https://969fmcanavit.com. Pindot tayo itong play button para hindi nga 24 oras nga musikahan. Ito yung mas kusap para itong Community in Action live and rin katikang itong Bongtohan Balanghiga, the historic town of Balanghiga, itong probinsya sirang Samar, maupay nga adlaw haton nga tanan.